What's up mga kamaster? Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video po mga kamaster, kunting ano na tayo, kalaman about sa aking mga bagong yari na spear gun. Dalawang klase ito mga master, isang auto reload at saka isang regular na with pipe siya, may tubo siya mga master. Papaliwanag ko lang dito mga kamaster kung ang kaibahan ng dalawang ito sa larangan ng panaan sa pag namamana ka sa ilalim. Papaliwanag ko lang dito kung paano sila magtrabaho para angat kaibahan nila mga master. So ito mga kamaster, papakita ko sa inyo yung bagong yari natin, no? Wait lang. Ito po pala mga master yung ating gawa na 60 cm na na regular with pipe. Yan. At saka 16 mm na single rubber lang yung nilagay natin. Ayan. 6 mm din yung kanyang shafting. At saka pang right hand siya. Ayan. With line release at saka reverse trigger mechanism. So itong isa naman ay 45 cm na quick reload or auto reload kung tawagin ko auto reload, pero iba talaga ay quick reload, pang mabilisan. Yan. 45 cm siya, puro pang right hand mga master. Ayan o, puro pang right hand sila. Ang rubber para nito mga master ay 12 mm lang. Yan, 3 by 12 mm. At saka ang kanyang shafting ay 4 mm, 3 by 16. Yan. So bali ang kaibahan nito mga master, ipaliwanag ko lang sa inyo. Itong regular ay pwede siyang itira kahit tumatakbo yung isda ng mga 1 dipa mo ang agwat sa iyo. Pwede mo siyang matira ang isda kahit medyo mailap. So may mga maiilap din na hindi kayang hulihin nito, lalo kung hindi siya nagpapahabol ng yung madidikitan mo siya. Kung hindi siya magpapadikit, hindi mo rin talaga mahuli. So itong mga master, itong auto reload o quick reload, ganoon din yon mga master. Pag mailap, hindi mo talaga siya kayang hulihin, no choice ka nun mga master. Kaya ang trabaho talaga ito, totoo naman yung sabi nung nagsabi dito na ito ay pantutukan. Pero ang kaibahan nito mga master dito sa ating regular na tumatalsik yung bala ay pag nakatira ka, kailangan mong umutlaw. Kahit meron pang isda doon sa katabi, kailangan mong umutlaw kasi yung bala mo ay lumabas. So kailangan mo pang ibalik dito mga master sa kanyang pipe yung hulihang bahagi ng ating shaft para pasok mo siya dito at mai-lock mo dun sa trigger bago ka mag load ulit. Tapos dito ka pa magtatanggal ng iyong huli. So malaki abala pa yun mga master. Kaya madalang akong gumamit ng gatong mga master na regular. Hindi ko naman to ini-small yung gatong dahil ito ay powerful talaga, pang long range pati mga master. Kaya hindi ko to ini-small at hindi rin natin pwedeng ismulin itong quick reload. Kasi maraming kayang gawin to na hindi kayang gawin ng single shot na tika-tika na regular spear gun. Yan. Kasi may nagtatanong sa akin, hindi raw to pwede sa kasi pantutukan lang daw to. Totoo naman yun mga master, tutukan. Pero kapag mga danggit or samaral, kaya kong tumira ng 5 bisis sa ilalim hanggat hindi umaalis yung isda. At saka yung hininga mo kailangan din mahaba pag itong gamit mo mga master. Yan. Yan ang pagkakaiba nila mga master. Ito naman ay powerful. Kahit long range, pwede mo siyang itira. Lalo kung mga 1 dipa lang naman agwat sa isda o yung kahoy na yun, kaya niya abutin yan dahil dito sa kanya mga master, dahil dito sa line niya. Ayan, dito sa line. Line niya.
Try natin mga master, ikalabitin yung line nya. Ayan mga master oh. Ayan, kusang nagre-release yung ating ginawang line release. Tapos babatakin natin. Ayan. Wala kasi akong cameraman mga master, ako lang isa. Ayan oh. Ito yung bala niya mga master. Ayan. So tinan nyo layo mga master na kaya abutin ng kwan. Ayan. Higit isang dip ako mga master ang kaya abutin ng shop kapag nag-release yung kanya line. Ayan. Kaya malayong malayo ang pagkakaiba nila mga master ng auto reload ko na paborito kong gamitin sa night dive. Ayan. So mga master, kung sa katangian lang ay mas maraming katangian itong ating auto reload. Yan. Kasi ito kaya mong tumira ng ilang beses sa ilalim. Lalo kung matatag ang hininga mo. At saka hindi mo na kailangan magtanggal doon. Dito. So dati sa video ko na ipaliwanag ko to, pero ngayon ay ipaliwanag ko sa inyo ulit dahil mayroon siyang kasamang 60 cm na na regular with pipe. May tubo siya. Ayan. Para lubos yung anuman mga master. Bale mga master, gumagamit ako nito. Paboritong gamitin ang ganito sa pagmaliwanag ang buwan or doon sa malalaliman na dive. Yung makakaisang tira ka lang pero mga big naman yung papanain mong isda, malalaki. Ayan. So magkayo mag-alala mga kamaster, gagawa uli ako ng ganito ko pang personal ko lang. At makikita nyo ako sa dive na gagamit ako ng ganito. Ayan. So yan mga kamaster, ang kanyang kaibahan ng dalawa lang to mga master. Kaibahan ng dalawa. Ayan. Ito rapid ka. Ito pagkatira tika ka muna, ibabalik ko pa ulit dito sa shop. Hindi katulad ng auto reload. Ayan, kung makikita nyo, yan, ilapit mo dito, tapos yan ayan mga master, kapag may katabi pa pwede ka pang makatira ng isa pa or apat kung kaya ng hininga mo. Ayan. At saka dito ka na magtatanggal ng isda mga master sa shop, sa buntot ng shop nya. Kapag nandito yung mga isda, pwede mo siyang hugutin ng ganyan. Taktak mo na lang sa yung lagayan o sa bangka mo. So ito naman mga kamaster ay ito. Kailangan pag nag-load ka, i-load mo ng ganito. Ayan. Isa mga master. Ayan titira ka. Subukan natin tira dito mga master sa dito sa bunot. Ayan 1, 2, 3. Ayan. So mga master, yan ganyan ang mangyayari mga master. Patapos pagkatira mo, babalik ko pa dito. Di ba matagal mga master? Matatagalan ka. Tapos isasabit mo pa tong line dito sa line release. Ayan. Ayan siya mga master. Tapos tatanggal ka ng huli dito sa dulo pa. Tapos ikakarga mo pa sa lagayan mo, tutuhugin mo. Kaya medyo matagal siya mga master. Kaya malayong malayo to sa kayang gawin nung quick reload natin na paboritong gamitin sa night dive. Pagkatanggal mo isda, magkakasululod ka uli. Ayan. Talo lang tong ating mga master, itong ating quick reload. Ito, talo to sa long range na tira. Ito kasi pwede mo siyang gamitin sa day dive kahit ganito lang sa kaigsi. Kahit na 60 cm lang siya. Basta i-double mo lang yung rubber, tapos i-double mo rin yung line.
para lalong mas mahaba yung takbo ng ating shop. Hindi katulad dito, tutukan lang talaga mga master. Pantutukan lang talaga to. Pero naman, makakarami ka. Yan ang kahibahan ng dalawa na to mga master. Pinaliwanag ko lang sa inyo kasi may nagsasabi na hindi raw kayang humuli ng mailap na isda to. At pantutukan lang daw tong auto reload. Hindi katulad doon ng ganito, ay kahit mailap, kaya raw hulihin. Ako mga master, na-experience ko nito kahit na ganitong gamit ko. Kapag mailap talaga, hindi mo talaga mahuli. Kasi iiwanan ka ng isda eh. Iiwanan ka kasi tatakbo siya, susuot sa malalalim na butas. Ganon din to, pares lang sila kung tutusin. Ang sa paliwanag ko lang sa inyo mga kamaster, yung kaibahan nila dito sa outer load sa dito. Para lubos yung maunawaan kung ano talaga ang pagkakaiba nila. Malayong malayo siya dito sa 40 cm. Sa outer load na 45 cm. Kaysa dito. Ayan. Hindi ko binamalit itong mga master ha. Hindi ko binamalit itong ating kwan dahil powerful to. Sariling gawa natin to mga master. At ito. Ayan. So yun mga kamaster. Sana may natutunan naman kayo sa araw na ito. Sana nakuha nyo yung pagkakaiba nito. Ng dalawang pana to. Itong regular at saka isang auto reload. Sana nakuha nyo yung kwan. Naintindihan nyo yung aking paliwanag sa pagkakaiba nila. Ayan mga kamaster. So hanggang dito na lang po muna mga kamaster. Sana nag-enjoy kayo sa inyong panonood. At salamat po sa inyong suporta. Sana huwag ko yung magsawang manood sa aking mga vlog. Huwag po kayo magsawang sumuporta sa akin mga master. Siyempre sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, ay pakisubscribe niyo po ako mga master. At pakilike nyo na rin po at pakishare. Lalo kung nagustuhan nyo yung video. See you next video po tayo ulit mga kamaster. At maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po.